Alright, dako tayo rito kay John Reps mga kapatid para pag-usapan ang first time lang sana na gagawin daw ng Israel laban sa Iran kung hindi pinigilan ni Trump o kung hindi nagka-ceasefire. Alamin natin mga kapatid kung ano to, At VP Sara, pinuna ang missile ng Amerika. Yan, pinag-usapan na natin kahapon yan mga kapatid. Pero eto, alamin natin kung ano tong gagawin sana ng Israel kung hindi nagkaroon ng ceasefire. At ito'y first time lamang daw, sabi mga kapatid. Ito'y mula kay John Reps. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ni John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nilabag umano ng Iran ang napagkasunduang ceasefire kaya't ang Israel ay nagdesisyon na iparanas sa Iran ang atake na kailanman ay hindi pa umano nila naggagawa kung saan naka-full load ang mga fighter jets ng Israel nang sumugod ang mga ito sa Iran. Ngunit napurnada ang atake ng Israel dahil agad umano itong pinigilan ni US President Donald Trump. Ito yung after ng ceasefire mga kapatid is nagpakawala pa ng Iran ng missile na ikinasawi ng 4 na katao sa Israel mga tol. So nagalit dyan ng Israel. Pero sabi ng Iran hindi daw sila lumabag. Itinanggi nila yung paratang na yon. Pero mga kapatid, nakahanda na ang Israel sa muling pag-atake. Kumbaga, mababaliwala sana yung ceasefire. Kaso, pinigil na agad-agad sila ni Trump. Kaya eto, napurnada mga tol at hindi na ituloy. Etong balak ng Israel na first time lang sana nila gagawin. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita naman, pinuna ni VP Sara ang paglalagay ng Amerika ng mga missile system nito sa bansa. Pinuna din nito si PBBM dahil wala umano itong vision at nagpapadala lang sa Amerika. So binigyan natin to ng reaction na kung gusto niyo mapanood o kung hindi niyo pa napapanood yung reaction video na ginawa natin ukol doon sa pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa Typhoon missile mga tol. Ilalagay ko rito. Yan, sa taas yung link mga kapatid. So panoorin nyo na lamang. Sabay giit na ang Pilipinas ay hindi umano handa sa gyera kontra China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Tumigil na ang gyera sa pagitan ng Israel at Iran at nagtagal lamang lang 12 araw ang kanilang bombahan. Ngunit sa videong ito ay babalikan natin ang mga nangyari sa pagitan ng dalawang bansa bago ipatupad ang ceasefire. Noong Lunes ng umaga ay ipinaranas ng Israel sa Iran ang malakas na atake nito at winasak ang mga base militar ng Iran na umabot sa daang-daang Iraniang military umano ang NATODA. Pero imagine mga tol, kahit na 600 plus ang nasawi sa Iran at 28 naman ang nasawi sa Israel, nagkaroon ng victory party sa Iran at kanilang sinasabing sila ay tagumpay at naparusahan nila ng malala mga tol ang Israel. Sinabi yan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at pagdating ng Martes ng gabi, ang Iran ay naglunsad na ng missile strike sa Qatar bilang ganti umano sa ginawang atake ng Amerika sa kanilang mga nuclear site. Walang tinamaan sa missile strike ng Iran dahil ang mga missiles nito ay pinabagsak ng Qatari Air Defense System. Ngunit ilang oras lang ang nakalipas noong gabi ding iyon, 3:00 ng umaga, ang Israel Air Force ay muli na namang umatake sa Iran at base sa report ay naabutan ng Israeli Air Force ang mga missile launchers ng Iran na handa na umanong pakawalan dahil nakaangat na lahat ng mga missiles nito at nakatutok sa Israel. Kaso wala, nakakita agad sila. Kaagad na winasak ng Israeli Air Force ang mga missile launchers ng Iran pati na ang mga empty launchers nito. Maandar pa Ang iba pang winasak ay ang radar, drone storage, missile storage at mga base ng Iran paramilitary forces, pati na ang pagtuda sa Brigadier General na si Ali Riza Lofty na isa umanong deputy head ng Iranian intelligence. Matapos ang ataking yan, pagsapit ng 7:00 ng umaga kahapon ay inanunsyo na ni Trump ang ceasefire sa pagitan ng dalawa kung saan tumulong din umano ang Qatar upang sabihan ang Iran na tanggapin umano ang ceasefire habang ang Israel naman
Iran ay nakinig sa utos ni Trump. Saktong alas 7 ay effective na ang ceasefire, ngunit pagdating ng 7:06, 6 na minuto lang ang nakalipas, ay isang missile sumaro ng pinakawalan ng Iran, ngunit hindi agad tumugon ng Israel. Ngunit pagsapit ng 10:25, abay 2 missiles muli ang pinakawalan ng Iran. Kaya naman ang Israel ay dito na nagdesisyon na iparanas ang pinakamalakas na puwersa ng Israel Eto bilang na. bahagi ng tinatawag nilang Amkilavi Kilavi. na hindi pa umano nararanasan ng Iran at hindi pa umano nagagawa ng Israel kailanman. Ang mga fighter jets ng Israel ay naka-full load o punong-puno ng mga kargang missiles. Hindi nabanggit kung ilang mga fighter jets ang kasama sa operasyon, pero malamang na marami ito dahil sa sinabi ng Israel na ito umano ang unang beses na ipaparanas ang lakas ng Israel. Mukhang tatapusin na sana nila, no? Kaso hindi natuloy. Nang lumipad na ang mga fighter jets ng Israel patungo sa Iran, ay biglang nag-anunsyo o nag-post si US President Trump at sinabing ang mga fighter jets umano ng Israel ay hindi na aatake at ang mga fighter jets umano ng Israel ay pauwi na. Sa Ito yung sinabi ni Trump. Israel is not going to attack Iran. All planes will turn around and head home while doing a friendly plane wave, kumbaga kakaway lang, to Iran. Nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. Thank you for your attention to this matter, Donald J. Trump, President of the United States. ay hindi na aatake at ang mga fighter jets umano ng Israel ay pauwi na. Sa madaling salita, ay pinigilan ni Trump ang pinakamalakas sanang wave strike ng Israel sa Iran. Imagine nyo kung natuloy yun, no? Gaano kaya kalakas yun. Hindi kasi ginamit ng Israel yun sa mga nauna, no? Na mga nauna nilang pag-atake. Pero sabi first time daw nilang gagawin to. Siguro bagong buong offensive plan nila, no, bago lang. At yun sana yung gagawin nila. Kaso nga ceasefire na, tigil putukan na. And thank God naman at natigil na to. Sinabi ni Trump sa isang media interview na ito umano ang unang beses na ang Israel ay naka-full load o nagkarga ng maraming missile sa mga fighter jets nito. Hindi rin umano siya natutuwa sa ginawa ng Iran dahil sa paglabag sa ceasefire dahil gumamit ito ng missiles. Ganon din umano sa Israel na muntik nang umatake sa Iran. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We So may pinakawala na pala Israel, hindi nga lang nagland. basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Bad trip eh. Base sa tala ng Israel sa kabuuan ay nasa 60% umano ng mga missile launchers ng Iran ang winasak ng Israeli Air Force. Kaya't sa mga huling atake umano ng Iran ay naging limitado na lang ang kanilang pagpapakawala ng mga missiles na mula sa dating daan-daan ay bigla na lamang naging 40 hanggang 30 at 10 bawat salbo. Samantala, mariin namang itinanggi ng Iran na hindi nila nilabag ang ceasefire at hindi umano sila nagpakawala ng mga missiles mula nang ipatupad ang ceasefire. Sa isang hiwalay na Pero imagine mo kung di sila nagpakawala, no? Saan galing yung tumama doon sa doon sa Israel, di ba? At ikinasawi pa nung 4. interview, sinabi rin ng Iran na ipagpapatuloy pa rin umano nila ang kanilang nuclear program. Sagot naman dyan ng Israel ay patuloy din umano nilang wawasakin. Maging ang Amerika ay hindi papayag na magkaroon ng nuclear weapons ang Iran dahil ang Iran ay hindi umano mapagkakatiwalaan dahil sa dami umano ng records nito ng mga pambobomba at mga krimeng nagawa. Ayon sa ilang analyst, kung magkakaroon man ng nuclear weapons ang Iran ay posibleng mambubuli ito at gagamitin lalo na sa Israel. Ang iniisip nila kung sakasakali man itong Iran ay magkaroon ng nuclear bomb. Unlike for example dito sa Russia, matagal na yung gera ng Russia sa sa Ukraine pero hindi ginagamit ng Russia yan. Eto iniisip nila Iran,
isa to sa mga pakakawalan talaga ng Iran, no? Kumbaga may tendency gamitin talaga to ng Iran. bus ang mga sibilyan. At sa ibang balita naman, kwinistyon ni VP Sara ang foreign policy ng Administrasyong Marcos. Sinabi ni VP Sara na dapat umano magkaroon ng independent policy ang Pilipinas imbis na kumilos sa ilalim ng Amerika na partikular umano niyang nakikita sa West Philippine Sea. It is stated in our Constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Kinundi na rin ni VP Actually, yung ginagawa niya ngayon, favor to China yan, mga tol eh. Sara na nakapasok sa bansa ang mga missile system ng Amerika. Diba? In favor of China yan, mga tol, kasi nga, kumbaga, tinutulungan niya ang China sa panawagan ng China na alisin na etong Typhoon missile na to na idineploy dito sa Pilipinas. 'Di ba? Yan ang iginigiit at yan ang pinag-aanohan ng China, ipinipilit niya. Pinipilit ng China. So ang ginagawa ni VP, gumagawa rin siya ng paraan. Kumbaga tinutulungan niya yung panawagan ng China. Pero again mga kapatid, tulad nga ng sinabi natin kahapon sa reaction natin, lahat naman ng bansa 'di ba? Gumagastos ng bilyon-bilyon. Actually, maliit pa nga ginagastos natin kumpara natin sa ibang bansa. Taiwan, napakaliit lang ng Taiwan. Mas malaki ginagastos nun kaysa sa depensa nila. Well, mas malaki rin naman kasi ang threat sa kanila, mga tol, dahil talagang gusto silang sakupin ng China. Pero ganun pa man, mga kapatid, lahat naman ng bansa, 'di ba? Sabi nga nung mga nagko-comment, bakit siya merong bodyguard? Well, syempre may VP siya, kailangan siyang protektahan. Ganun din mga tol, ito bansa to, kailangan natin protektahan. 'Di ba? With or without threat, kailangan talagang magkaroon ng sundalo, kailangan magkaroon ng mga assets ang isang bansa. Kasi kung imagine nyo, walang asset ang isang bansa, napakayaman ng Pilipinas, sagana tayo sa mga natural resources. Imagine mo wala tayong mga assets. O di, kumbaga free to all tayo kung sinong gustong manakop sa atin, di ba? At saka may history na kasi tayo mga tol na sinakop tayo ng maraming bansa Kaya kailangan talaga nating depensahan ang sarili natin. Tulad ng Typhoon missile system na sinundan pa ng mga Nemesis anti-ship missiles. Hindi ko naman away ang away nung isa. Sumisigaw, tama! Tama! Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Giit pa ni VP Sara Ewan ko sa inyo. ay hindi umano handa ang Pilipinas sa gyera. Anya, wala umanong plano at walang vision ang Marcos administration. Pero kaagad naman niyang sinagot ni Philippine Coast Guard J. Tariela. Ani Tariela, ang isinusulong daw ni Pangulong Marcos na maritime rights ay galing sa sariling strategic interest at hindi galing sa pressure o impluwensya ng ibang bansa. Kumbaga parang ano rin na yung sinasabi ng China na yung ginagawa daw ng Pilipinas ay inuutos lang sa atin ng Amerika. Kumbaga mga mga sunod-sunuran. Yung sinabi nga dati ni Wang Wenbin Wang Wenbin ba yun? Sabi ni nung isang Wang Yi, yon, sabi ni Wang Yi, kasi magkakaano sila ng pangalan Sabi ni Wang Yi, scripted lang daw mga tol yung ginagawa natin sa West Philippine Sea na isinulat ng Western countries para ipalabas sa Western media at palabasing masama ang China, mga tol. Hindi ulitin ko yung sinabi ko kahapon na wala tayong pakialam sa away ng Amerika at China. Ang sa atin, mga kapatid, ang ginigiit natin is yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Tariela na 5 beses na umano noong bumisita si dating Pangulong Duterte sa China, pero imbis na ayusin ang isyu sa West Philippine Sea ay tahasan pa umano nitong pinuri si Chinese President Xi Jinping. Pero sa kabila nito ay mga mangingisdang Pilipino pa rin daw umano ang nakaranas ng panghaharas mula sa mga China Coast Guard at patuloy pa rin ang pambubuli ng China. Tanong ni Tariela, hindi pa daw ba sapat ito upang sabihing hindi mapagkakatiwalaan ang China? Ito na ang pinakadirektang puna ni VP Sara sa foreign policy ni PBBM, partikular sa West Philippine Sea. So sabi ng mga tao rito, tama!
'Di ba? Sabi ng mga tao, tama. Ang gaganda kasi ng mga kalagayan niyo diyan sa ibang bansa eh. Hindi niyo napapansin yung mga mangingisda rito na walang ibang pinagkakakitaan kundi yung pangingisda lang tapos nakakaranas pa sila ng mga pangharas. Biruin mo yung mga Coast Guard at saka BFAR, ang pinakaginagawang tulong na lang o nagagawang tulong na lang is magbigay ng subsidy o ng ayuda o karagdagang krudo man lang sa mga mangingisda para hindi na mabawasan pa yung kita nila sa pagbili ng krudo. Lalo na ngayon, mahal ang gasolina mga kapatid kaya tinutulungan sila ng gobyerno. Pero winawater cannon pa sila ng China. Tapos magsisigawan to mga to, tama. Noong nakaraang taon lamang ay dinepensahan ni BP Sara ang kanyang pananahimik kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea at sinabing hindi anya ito trabaho ng Vice Presidente. Okay. Okay. Alright mga kapatid, ano masasabi ninyo dito sa mga video na ating napanood mula kay John Reps? No? Maraming salamat mga kapatid sa inyong lahat at pwede kayong magbigay ng inyong komento at opinion sa ibaba. Again mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay John Reps at dito rin sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.